Kaya kailangan po natin mag-charge sa ating Panginoon. Now, tignan po natin kung ano po yung nangyari doon sa mga servant. May example po ako sa inyo. Let's say, nasiraan po tayo ng gripo. Nasiraan na ho ba kayo ng gripo? Nasubukan nyo na. Okay. So, nasiraan po kayo ng gripo at tatawag po kayo ng gagawa nun. Tama po ba? Tatawag kayo ng architect? Architect, I have dito may tulo yung aking repo. Pwede mo bang designan? Tsaka, engineer? Hindi, di ba? Simpleng tubero. Manong, pwede pa ayos po? Okay, ito lang yan. So pag inayos niya at pagtapos nun, sasabihin niya sa'yo, pag pinihit mo yung gripo, huwag niyo masyadong sagarin ha. Okay lang ba? Okay. So pag umalis, ano po yung gagawin niyo? Pag alis ng tubero, titignan niyo yung gripo, susundin niyo ba yung habilin niya o hindi? Susundin. Kasi ang hirap ng may tulo yung gripo, di ba? Bakit? Kasi tayo po ay nagtitiwala doon sa tubero. Sinabi niya. Ganon din po ang Diyos sa ating buhay. May mga bagay po siyang sinasabi sa atin na pag sinunod po natin ay maaayos po yung ating buhay. But sometimes people, even though they heard from the Lord and they read the Bible, may promise na binigay sa iyo ang Diyos, pero hindi natin siya sinusunod. Bakit ganon? Yung mga tubero, yung mga carpenter, sinusunod natin, pero pag ang plano ng Diyos ang dumating sa ating buhay, nagdadalawang isip pa tayo. Anong tawag doon? Distrust. Distrust, no? If we understand and accept, mga kapatid, na kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos sa ating buhay at alam niya kung ano yung the best sa atin, yun po yung magdadala sa atin ng totoong motivation. Bakit? Alam mo kung saan ka lumalakad. Alam mo na hindi ka nagkakamali kasi ito yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka magigising na, ano kayong purpose ko sa buhay? Paulit-ulit na lang. Di ba nung pandemic, ganun naranasan natin yung routinary life. Gigising ka, kakain ka, mag-antay ng ayuda. Walang trabaho po Bawal lumabas Doon nagsimula yung journey ko sa aking tummy. Kasi walang magawa Di ba? Lumalabas kami, gumawa kami ng basketball doon sa loob ng aking mga kapatid. Nilabas namin yung ping-pong, chess dito, chess. Di ba? Ang hirap po ng walang direction sa buhay. And for us to be motivated, we have to trust the Lord. Na Lord, susundin kita kasi alam ko, I'm good hands with you. Hindi lang siya Metrobank. Kasi Metrobank, you're good hands with Metrobank. Paano pa yung Diyos po natin na lumikha ng langit at lupa? Diba? God will find a way. BDO yun, di ba? We find ways. Pero ang Diyos po, meron po siyang mga paraan sa buhay natin. Paano po tayo magtatagumpay? Motivation. We are being motivated that whatever happens, He will provide for us. Diba? Hindi ka mawawalan ng heart, hindi ka madidisheartened. Lord, You will provide for us. You will equip me sa pagkatawag mo sa akin. You will sustain me sa pagkatawag mo sa aking buhay. Amen po ba? Number 1, we are able to do it because of the grace of God. Motivation number 2. Kapag tayo po ay motivated, magre-resulta po ito ng productivity sa ating buhay, both in the natural and also in the spiritual. Now, we can also learn from the 2 servants. Tignan natin yung story natin. Yung 2 servant, yung 5 at saka 2 yung kanilang silver bags, they were rightly motivated. Ano po yung nangyari? They produced double doon sa binigay sa kanila. They became productive doon sa kanilang buhay, both in the natural and in the spiritual. If we are motivated, lahat po ito ay magbubunga. Sino ho dito yung nakakaranas sa parang hindi naman ako nagbubunga? So baka kailangan po natin ma-motivate. Kasi imposible po
na hindi tayo magbunga pag motivated po tayo. So, pag mataas po yung ating motivation. Verse 16, verse 17, nakita po natin, they were motivated and ang ginawa nila, they invest, dumoble. Pero in verse 18, mababasa po natin doon na yung servant na isa lang yung silver, unmotivated. Ayaw niyang mag-invest. Anong ginawa niya? Ito ka lang. Ganun lang. So ayaw po natin mangyari sa atin yung nangyari po dun sa isang servant na unmotivated siya. Tinanim niya lang doon, nilagay niya lang sa ilalim ng lupa yung kanyang, yung master's money po niya. And pansinin po natin na kapag motivated po ang isang tao, meron po itong kaakibat na productivity. No? Ito po yung isang susi para tayo po ay maging productive, maging motivated po tayo sa ating buhay. Isipin natin na, Lord, you give me strength. Kaya napakahalaga, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, kasi doon tayo huhugot ng totoong motivation po natin. Kanito tayo huhugot ng ibang motivation? Kung kay Elon Musk or kung kani-kanino pa ba, kanino tayo huhugot? Kay Lord. Tama. Sa Kanya lamang po tayo huhugot ng motivasyon po natin. And makita mo natin, magkakaroon po ito ng positive results sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa. Diba? Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang relational work, kunyari, ikaw po ay isang, ano ba yung tawag doon? Lobby? Nasa lobby ka, yung tumatanggap. Receptionist, di ba? Makikipag-usap ka ba sa ganon? Saan mo dito yung office ng ano ba yun? Gagano ka. Di ba? Unproductive. Pero kapag ikaw ay laging nakangiti, masaya ka sa ginagawa mo, di ba? Maski sa school, nakagano ka. Di ba? Pag masaya ka sa pinag-aaralan mo, tango ka lang ng tango. Para na, alam mo yun, alam niyo ang susi sa mga kabataan dito. Alam niyo ang susi para tayo ay matuto. Enjoy. Enjoyin niyo yung pinag-aaralan ninyo. Kasi kapag di nyo naunawaan, hindi kayo talaga mag-enjoy. Pero pag iniunawa nyo, mag-enjoy po tayo. No? And may example ko po sa inyo, yung aming mga anak. You know, kapag may mga projects, okay na ba yung music dyan? May video ako. You know, pag may mga projects po yung ating mga anak, aming mga anak, we help them. And kapag nakita po nilang napakaganda at in-effortan po yung kanilang proyekto, sila po mismo, excited po silang pumasok. Ano po yung nalaman namin? Papakita ko muna yung picture ni Zion. We are motivated. Example po nito. Yan, wait lang Yan. Ano po yan? Nutrition month. So, ginawa po namin siya ng cardboard lang naman yan. Puro papel-papel lang po yan lahat. Ayan. Nung nakita po niyan, talagang in-effortan po ni Pastor Apple din, nag-print siya. Talagang gustong-gusto niya nang pumasok. No? Motivated po siya na pumasok sa school. Kasi nga po, meron po siyang something na nararamdaman. And ganun din po sa iba pa. I will show you also a project na ginawa po namin with Arrow. Kung okay na po yung ating video. Ayan. So, 35 seconds lang naman to. Project po nila yan. Diba? So, grade 1 po siya niyan. Mag-recycle daw, pwedeng gawin kung ano-ano. Ibig ko po sabihin, nung ginagawa niya yun, nakaramdaman mo na masaya siya, motivated siya, and gusto niyang pumasok na kagad sa eskwelahan. So, how much more, mga kapatid, pag tayo po ay na-motivate sa spiritual na mga bagay, no?
they are excited. They were excited to go to school because they were motivated. And I wonder, dito po sa dalawang servants na pinag-uusapan po natin, motivated kaya sila? Motivated sila. Kasi bakit? Dumoble eh. Masaya sila. Oh, 'di ba pagdating ng master, "Uy, master, ito po yung ano namin, dumoble po." Pero po ang problema, ito dalawang to, nakaramdam po sila ng motivation sa kanilang buhay. And sa atin po, babalik ko po yung tanong sa atin, do we feel excited when we go to church? Excited ba tayo pumunta ng church? Ako po, excited po ako pumunta ng church. No? Kasi po, alam ko na may mamimit tayo mga bagong mga kapatid natin sa Panginoon, and makakapag-worship tayo sa Panginoon. We can hear the Word of God. No? Marami po tayong pwedeng ika-excite. And hindi na po natin kailangan pilitin. No? Wag po nating parang ayoko po yung ganun napipilitan. Gusto ko po na buong puso po tayong umaattend sa church, no? Yun po ang nais din po ng ating Diyos sa atin. Buong puso po nating ino-offer sa Kanya. When we serve the Lord through our ministries, do we feel the joy of the Lord? Meron ba tayong joy? Kahit na mahirap yung ministry na pinagkakatiwala sa atin, tuloy lang tayo. No, mayroon tayong inner strength na nararamdaman, and we are being motivated by the Holy Spirit. Ang ayaw ko po, personally, yung magsaserve pero nakasimangot. Yung alam mo yun, parang hindi masaya. Pag ganun, gusto ko na lang magpahinga ka muna kasi baka kailangan mo lang ng spiritual or physical rest, di ba? Kaya pagpagod, ipahinga para makarecover at mag-serve ulit ng nakangiti sa ating Panginoon. Buo yung puso nating magsaserve kay Lord. Kung tayo po ay motivated ng banal na spirito, kahit mahirap, kahit may mga sakripisyo, we do it with love coming from our Father God. Sa mga magulang, ano yung nagmo-motivate sa atin na magtrabaho, work hard for our children, di ba? Di ba? Sa mga magulang, alam po natin yung sakripisyo, alam po natin yung hirap na kailangan po natin pagdaanan. Yan po. Tita Maricel, galing po ng ibang bansa. Yung sacrifice na ikaw ay malayo sa pamilya mo para makapag-provide sa kanila. Ano yung nagmo-motivate sa'yo? Kasi gusto mong gumanda yung buhay nila someday. And there are a lot of sacrifices na kailangan po natin pagdaanan at tayuan para tayo po ay next step doon sa ating lakarin sa buhay po na to. And ganun din po sa ating Panginoon. If our hearts are right with God, yung faith po natin lalago, yung ating ministry po natin lalago, no? Pero tignan po natin yung nangyari po doon sa isang servant, yung verse 18, yung nag-iisang servant. He was very unmotivated. Ano po yung kanyang ginawa? Matthew chapter 25 verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto na kanyang Panginoon. Instead of growing the money, ibinaon niya po ito sa lupa. Why? Kasi hindi po excuse na hindi ko kasi alam kung paano eh. Di ba, inanalify niya yung binasa natin kanina na God will give you something na kaya po nating i-handle. Kaya hindi po pwedeng excuse natin na hindi kasi ko alam eh. God will give us the strength para ito po ay lumago. No? So mga kapatid, in Matthew 24:25, alam niyo po ba kung ano yung reason kung bakit nagalit sa kanya yung master? Basahin po muna natin ulit. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a harsh man harvesting crops. You did not plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Binabalik ko. Sabi sa kanya ng master sa verse 26, You wicked and lazy servant. Yun po yung dahilan. Una, wicked siya. Pangalawa, tamad siya. Ang dami niyang ang dami pa niyang pa-segue na, Master, ikaw kasi ganito ka eh. 'Di ba?
Pero sabi ni God, sabi nung master niya, you wicked and lazy servant. And ito po yung dinudulot ng kapag hindi po tayo motivated. If we are unmotivated, we will be wicked and lazy. No? Walang initiative. Wala pong, kailangan mo pang bantayan, kailangan mo pang tutukan, kailangan mo pang kulit-kulitin. No? Pag may boss ka, kailangan ka pang sabihan, hindi na po. Kapag tayo po ay motivated, may initiative po tayo. Kahit motivated po tayo, pumapasok po tayo ng tama sa oras. Tama? Kasi gusto natin maganda yung ating report. Gusto natin maayos yung ating trabaho. Pag unmotivated ka, okay lang kahit bara-bara. Pero pag motivated ka, gusto mo dekalidad. Di ba? And ito po mga kapatid ay kailangan po nating maintindihan kasi ayaw po natin mangyari yung katulad nung sa verse 7. Unmotivated. I think, ito po sa aking pananaw lang, I don't think na mahal po nung servant yung kanyang ginagawa. No? Kapag motivated po tayo, ibig sabihin, mahal po natin yung ating ginagawa. Pag unmotivated po tayo, we hate kung ano po yung ating ginagawa. No? Kapag unmotivated tayo sa work, no, kailangan po natin ipa-search ang ating puso sa Panginoon. Lord, ano po ba yung problema? No? Mahal ba natin yung mga trabaho natin? Yes, Pastor. Mahal na mahal po namin. Diba? Pero imagine ninyo, kapag wala tayong trabaho, no, hindi po lahat may trabaho. Hindi po lahat ay regular po yung kanilang income. So, hindi ba dapat yung problema, nakikita mo siya on the other side na, Lord, salamat dahil meron akong pinagkakakitaan. No? Lord, salamat dahil meron akong project. Lord, salamat may oras ako. No? May oras ako to read your word, to study. No? Marami po tayong dapat ipagpasalamat. And that will make us motivated. Maging mapagpasalamat po tayo sa ating Panginoon kung ano yung meron tayo. Maghangad tayo ng mga bagay na mga wala pa tayo. If God wills it, then He will give it. Pero yung maghangad tayo na nai-stress tayo kasi wala tayo nun, wala tayong ganito, we have to let the Lord check our hearts. Ayun ba yung nagiging motivation po natin? Alam niyo po, yung kapitbahay po namin, professional musician po siya. And wala pong mintis sa araw-araw na dumaan na siya po ay nag-iensayo. Ganyan, minsan nasa drums, minsan nasa piano. Pero magaling na po siya. Pero alam niyo natutunan ko, kasi mahal niya yung kanyang ginagawa. Kaya hindi na siya kailangan pa, magdadramsok, pa-practice ako. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, motivated ka at kikilos ka kahit hindi sinasabi. Tama po ba? Tignan niyo po sa mga bata, kung mahal nila yung pag-aaral nila, kikilos po sila, mag-aaral po sila ng kusa. Sa ating mga ministry, na hindi mo na kailangan sabihan, hindi mo na kailangan ng paalalahanan kasi mahal natin yung ating ginagawa. No? Sa ating mga pamilya, mahal natin sila kaya natin ginagawa. We are being motivated. Kahit na mahirap yung trabaho natin, sige, push para sa aking anak, para sa aking mga mahal sa buhay. If we are motivated, napakahalaga po mga kapatid na minamahal po natin yung ating mga ginagawa, no? Yung motivation po ng mga servants, it produced life sa kanila. And sa atin pong buhay Kristiyano, ano po yung nagmo-motivate sa atin magbasa ng ating mga Bible, manalangin? Ano po yung nagmo-motivate sa atin? Yung genuine love for other fellow Christians, genuine love for non-Christians, genuine care and follow-up sa mga kasamahan po natin sa church, sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ni Kristo. Sino po dito yung mga nag-faith group na, may mga nagdi-discipleship na, hindi po church lang yung nag-assign sa inyo niyan. Ang Panginoong Diyos po ang nagbigay sa inyo niyan.
Kaya kapag hindi yan lumago, alam nyo na yung story. No? Meron tayong accountability doon and gusto ng Panginoon tayo po ay lumalago and we account each other. Gusto po ng Panginoon na lumago ang bawat isa. Pipili lang po tayo sa dalawang maririnig natin. Well done, good and faithful servant, or you wicked and lazy servant. Alin tayo doon? Siyempre doon tayo sa number 1. Gusto natin na, Lord, wow, ginawa mo yung pinagkatiwala ko sa iyo, anak. 'Di ba? Yun po yung gusto po natin. And in Matthew chapter 25 verse 30, dito natin makikita na hindi lang po inalis sa kanya yung, doon sa wicked servant, hindi lang inalis sa kanya yung pinagkatiwala sa kanya, ipinatapon pa siya doon sa outer darkness. Now, throw this useless servant into outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Kung ako po, to be honest, kung ako po yung masasabihan yan, masakit. Sabi dito, lalo na yung word na to, useless. Di ba? Parang, ang useless mo naman, wag ka na nga dito. Ayoko nang ganun. Siyempre gusto ko, Lord, gusto ko maging motivated para kagamit-gamit ako sa church, sa bahay, sa aking trabaho. Di ba? Gusto mo ba yun, nasa trabaho? Hindi ka pinapansin kasi wala ka namang kwenta. Di ba po? Kasi unmotivated, but we want to be motivated. We want the people to draw strength sa atin kasi tayo mga mananampalataya ni Kristo eh. Dapat tayo nga yung nagdadala sa kanila, magmo-motivate sa kanila, oh guys, gawin natin to, kaya natin to. Hindi yung ikaw yung tinitikit ko to. Wala namang silbi to eh. Ayaw natin ng ganon. Katulad po nito, ng servant. Sabi niyan, throw this useless servant away. Now, tignan po natin, yung ating mga ginagawa, ito po ay paalala sa atin, mga kapatid, na lahat po ng ating ginagawa dito sa lupa ay, yan po ay i-filter out pagdating po ng Judgment Day. Okay? Basahin po natin 1 Corinthians chapter 3, 12 to 13. Sabi po dyan, anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Gold, silver, jewels. Okay? Wood, hay, and straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Yung ating lahat ng ginagawa, yan po ay susubukin sa apoy. No? Susubukin sa apoy lahat yan. And ang ayaw po natin mangyari is masunog lahat yon. Nakita niyo po yan. Gold, silver, and jewels, pag yan po ay sinunog, hindi ho basta-basta yan. Mag-i-stay po yan at madadala po natin sa langit. Pero pag yung gawa po natin ay walang dekalidad, ginagawa lang natin kasi wala eh. Ito na yan. Wood, hay, and straw, pagdating po sa langit, susunugin yan at hindi po natin ma-carry over sa kabilang buhay. Gusto natin dekalidad. Tama po ba? Gusto natin pag namatay tayo dito sa lupa at magta-transition tayo sa langit, gusto natin nandun yung rewards po natin na ginawa natin dito sa langit. Now, motivation will produce godly and genuine fruits in our lives. Totoo yung ating ginagawa. Subukan po natin kung nasan man tayo, sa work, sa school, maging genuine po tayo. Kung talagang motivated, tignan nyo, magbubunga po yung ating pagpapagal. No? And tignan po natin, kapag tayo ay unmotivated, magkukos po siya ng laziness and unproductivity sa atin. Tulad po ng sinasabi po ng Proverbs chapter 13 verse 4. Sabi po dyan, basahin natin 1, 2, 3, go! Lazy people want much, but get little. But those who work hard will prosper. Sabi dyan, yung mga lazy people, ayaw nila gumawa ng gumawa. Dadating yung panahon, itong mga hard workers, sila po yung magpa-prosper. Mga Kawikaan, chapter 6, verse 6. Nakakita na ba kayo langgam? Nakakain na kayong langgam? Hindi pa. Masakit. Masakit siya. Dati, kumain ako, masakit siya. Kasi may mga tusok pala siya. Pero sabi din sa Bible, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat.
Kahit sila'y walang pinunong, sa kanila ay naguutos, walang tagapamahala at tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, babahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating ng parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Napaka po nitong mga ginamit nung writer po ng Proverbs na ito. Ang kawikaan. Sinasabi niya dyan, kapag ikaw unmotivated ka, ganun yung gagawin mo. Tutulog ka lang, gaganon ka lang. Hindi ka na nag-iisip, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nag-ano. Yun po ang senyales ng unmotivated. Bahala na yan, ganito na yan, hayaan mo na yan. Yun po yung mga unmotivated people. Pero when we are empowered by God, motivated po tayo, we can see. Mag-enjoy tayo, excited po tayo. No, gawin ang isang bagay para sa Panginoon. Last kawikaan, bago po tayo mag-end. Kawikaan chapter 13 verse 4, ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Grabe naman itong mga verses na nagmo-motivate talaga sa atin bumangon. Ano? Ang taong tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Puro pangarap lang. Sana, sarap siguro na, sarap ng ano, puro imahinasyon lang, ano. Pag nanonood ng YouTube video, sarap sa Boracay, pero hanggang ganun lang. Pero pag sabi diyan, ang taong tamad, puro pangarap, ngunit hindi natutupad. Pero ang hangarin ng masikap, yan yung susi. Yung masikap, motivated, no? Gigising ka ng maaga, magbabasa ka ng libro, pag-aaralan mo, gusto mo pumasok sa business na ganito, pag-aaralan mo, manood ka ng mga educational teachings tungkol doon. Ako po, sa edad ko pong to, nag-aaral pa rin ako. No, hindi man sa school, pero on my own. Aral ka dito, paano ba mag-edit ng ganito? Paano ba ito? Paano ba mag-aralan ng salita? Alam nyo, punuin po natin yung buhay po natin ng mga bagay na makakatulong sa atin. Di ba? Napakasarap pong isipin na pag ginawa po natin yan, sabi dyan, pag tayo nagsikap, laging nagaganap yung kagustuhan po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. And next week po, ay itutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol dito. And I think I would share about the steps, yung mga steps po ng paglago po natin para tayo po ay lalo pong ma-motivate. Pastor, paano ba yung proseso nun? Meron pong steps yon. Meron pong sinabi sa Bible na lalago po yung ating pananampalataya. Amen po ba? In Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Ito pong verse na to, kapatid, kanina ko lang po kasi naisip to na i-share sa inyo. Pero ang pinaka-greatest example po natin na pagiging motivated na tao, sino kaya? Ang ating Panginoong Hesus. No? Alam niyo po ba na wala pa siya dito sa earth? No? Wala pa siya sa earth. Bata pa siya, alam niya na siya po ay magbibigay ng kanyang buhay po para sa atin. Alam niya na darating yung araw na siya po ay masasaktan, siya po ay tutugisin, siya po ay ipapako sa krus, siya po ay sasaktan, di ba? Lahat po yun ay alam na po ng ating Panginoon. Pero ano po yung nag-motivate sa Kanya na ipagpatuloy ang laban? Kaya sabi nga niya doon sa garden, di ba? Lord, kung maaari, wag na po akong dumaan dito. Hanggat maaari, kasi sino ba naman yung matutuwa dito? Ipahiya ka sa buong syudad. Saktan ka, di ba? Ipako ka sa krus na nakarapat lamang sa mga kriminal. Pero si Jesus never once, hindi po siya nagkamali. Never once po siya nagkasala.
Kaya sabi niya, if it possible, Father, but let your will be done in my life. So yun po yung sabi niya, bakit kaya? Ano kayo nag-motivate kay Jesus para ipagpatuloy yung kanyang mission? Alam niyo po kung ano? Yang katabi mo, yan, tignan mo. Yan. Mahal na mahal yan ng Panginoong Diyos. Kahit nagaganyan-ganyan yan, kahit na maraming pagkakamali yan, maraming imperfections, mahal ng Diyos yan. Ganun din po sa ating buhay. Mahal na mahal din po tayo ng ating Diyos. Di ba? Yun yung motivation ng ating Panginoong Jesus. That's why He was able to give His life even on the cross. Bakit? Naisip niya tayo Pag hindi niya ginawa yon, doon tayo sa impyerno kukunin. Doon tayo pupulutin. Doon tayo itatapon. Pero ang Panginoong Jesus, He was so very motivated na tayo po ay iligtas at linisin ang ating mga pagkakasala. Amen po ba doon? Jesus was motivated to save us. Jesus was motivated, is motivated, kasi hanggang ngayon, motivated pa rin siya na tayo baguhin. Motivated po siya na tayo po ay bigyan po ng magandang buhay. At wag po nating kakalimutan po yon. And sa atin po, mga tao, si Jesus po yon, motivated siya, knowing that tayo pong mga tao, we have a choice. May choice po tayo. Magiging motivated ba tayo? Or wag na lang maging unmotivated na lang. Total. Diba? Pero nakita po natin sa story po natin kung ano po yung ibinunga nun. And I pray that paglabas po natin sa simbahan, ang unang-unang test ay mamayang gabi at saka bukas. Paglabas natin dito sa simbahan, nandun po yung unang test. Will you be motivated or hayaan mo na lang yung buhay mo na ganyan? Diba? May mga times sa buhay natin, decision making, nakikita mo yung Bible, may oras ka naman, pero magiging motivated ba tayo aralin ng salita ng Diyos? Sa trabaho na binibigay sa atin ng mga boss natin, titignan mo lang ba yan? Gagawin mo na lang ba para matapos na lang? Or gagawin mo yan with excellence kasi alam mong may reward ka sa langit. Diba? Kahit walang nakatingin na tao sa'yo, pag motivated ka, gagawin mo. Kasi alam mo nakatingin ng Diyos sa puso mo. No? Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay faithful sa maliit, magiging faithful ka din sa malaki. So, it's a matter of heart problem, kapatid. Yung pagiging motivated. Wag na natin isisi sa ibang tao. Ang dami natin sinisisi sa ibang tao. Pero sa ating sarili lang, sinabi ng Panginoon, kayang-kaya natin i-motivate yung sarili natin. Why? Because He gave us what we can do. He gave us yung limit natin nandun. Hindi pwedeng tayo bigyan ng Diyos na hindi natin kaya. Laging kaya. Kasi hindi po ganun ang Panginoon natin. Okay? So we have to decide on ourselves. Decide kayo. No? Pag nakikita nyo, papanoorin ko ba to? Wag na. Kakainin nito yung oras ko na dapat sa magandang bagay ko inilalaan. Makikipag-usap ba ako dito kay Kumare? Puro chismis na yung pag-uusapan? Or lalayo na, didistansya na ako para hindi na ako madala doon sa mga usaping ganito. Alam niyo yan, we can be motivated and we can motivate ourselves through the power of the Holy Spirit. So why don't we stand up as a response dun sa ating mensahe? Aawit po tayo and then I will close in prayer after po nating umawit. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako nagsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
magsising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo laging sariwa sa araw-araw. Yes, Lord. Hindi kami magsasawa. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Thank you, Jesus. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka. Di ako masasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Yan po ang aming dalangin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang mahalin po kayo, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, sabi niyo po sa inyong salita po, Father God, do it all for your glory, Panginoon. And ano man po yung aming ginagawa, Panginoon, sa aming buhay, kumakain man kami, Panginoon, nagtatrabaho man kami, nag-aaral man kami, Panginoon. Lord, we are doing ministries, loving our families, providing for our families, Lord. Lahat man, Panginoon, ng aming ginagawa, Lord, hayaan niyo ito po ay i-offer po namin sa inyo, Panginoon, because we are not serving man, but we are serving you, Lord Jesus. Lord, itaon niyo, Panginoon, sa aming mga isipan at puso na ginagawa po namin yung mga bagay na yun dahil mahal po namin kayo. And let it be a sweet aroma of worship, of offering, O God. Ito pong aming mga ginagawa. Yung mga sakripisyo po namin, Panginoon, yan po ay ibinigay niyo po sa amin, Lord God, para maranasan po namin, Lord God, yung pag-ibig para sa inyo, yung bigat, Lord Jesus, and saya, Panginoon, ng pagsaserve sa inyo, Lord Jesus. And Lord, we pray that you would give us the strength, O God, strength to go on, O Lord Jesus, motivation, Lord God, every day of our lives, na hindi po kami, Panginoon, mawalan ng pag-asa, na hindi po kami, Panginoon, mawalan ng saysay yung aming buhay. Ayaw po namin, Lord, na dumating yung pagkakataon na harap namin sa inyo, Lord God, ay wala po kaming maipresent sa inyo. But we want to be motivated in everything that we do. May it be, Lord God, yung mga gawaing bahay, Panginoon, maski yun, Panginoon, motivation that comes from you, and that is for your glory, Panginoon. Sa aming mga ginagawang projects, Panginoon, kayo po ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord Jesus. Lord, ayaw po namin, Panginoon, yung ginawa po ng second servant, naging passive, naging tamad, Panginoon. So we live,
Father God, that lifestyle, Panginoon. At gusto po namin, Panginoon, always full of hope, always full of motivation that comes from you, Panginoon. At magiging fruitful kami pagdating ng panahon, Lord Jesus. Kasi, Panginoon, susundan po namin kayo. Bibigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Gawin niyo mga bagay na nais niyo sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, we thank you, we thank you, we thank you. Because we know that by your grace, we can do it, Lord Jesus. By your grace, we can accomplish the things, accomplish the missions, O God, na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po muli sa aming pag-uwi, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, selyuhan niyo po ng banal ninyong dugo. Selyuhan niyo po ng banal ninyong spirito, Panginoon, ang aming mga narinig para hindi po ito maging temporary lamang, Panginoon. And even at times, Lord, na kami po ay itetempt ulit ng kaaway, itetempt ulit kami ng mundo, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng kapangyarihan to say no, Lord Jesus, para magkaroon po kami ng victorious life, O Lord. Hayaan niyo, Lord God, na ito pong mga bagay ito, distractions, Lord God, ay isang tabi po namin para makasunod po kami sa inyo. Thank you, Lord Jesus. We honor you, Lord, and we want to seal this in the mighty blood of our Lord Jesus Christ. Hayaan niyo, Lord, na hindi po ito nakawin ng kaaway sa amin. Taas po natin ang ating mga kamay, Lord. Uuwi po kami nang meron po kaming panibagong motivation, and that is to obey you, and that is to follow you, and that is do the things for you. Panginoon, hayaan niyo, Lord, na maging ilaw po kami. Lord God, na sanlibutan ito, makita po nila ang kabutihan niyo sa amin. Uuwi po kami, Panginoon, nang meron po kaming bago at baon-baon, Panginoong mensahe na nanggagaling sa inyo. Lord, bigyan niyo kami ng mga kaluluwa na dadalhin po namin sa inyo para hindi po para dumami yung church, kundi para sila po ay maligtas din, Panginoon, at magkaroon, Lord God, ang buhay na walang hanggan. Maranasan po nila yung joy na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Lord, uuwi po kami. Lord God, I pray, Lord Jesus, that your power and protection be upon us, O God. Salamat po muli, O Diyos, sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord.